love and beauty, endless word. And nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. There's nothing like a presence. Your presence is heaven to me. So we're singing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. All my days on earth are in waste. The moment that I see you face to face. 'Cause nothing in this world would satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. So nothing in this world would satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Oh Jesus, you're the cup that won't run dry. Yes, your presence is heaven to me. Your presence
break free. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Your presence, Lord, your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Come on, church. As you sing that to the Lord, let you feel His warm embrace. Feel His presence enveloping you today, pouring out His power, pouring out His love on you today. Oh, your presence is heaven to me. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your presence, God. Oh, how we love your presence. Oh, how we love your presence, Lord. Yes. Amen. Praise the Lord. Lahat po tayo, palakpakan na nga natin po ang Panginoon ngayong araw na ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening. Sa bawat isa na nandirito ngayon, naniniwala po ako na tayo po ay sinamahan ng Panginoon sa araw na ito, sa dami-dami ng mga pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa. Naniniwala ako mas marami pa rin dahilan para itaas natin ang Panginoon. Mas marami pa rin dahilan para pagpasalamatan natin ang ating Panginoon. Mas marami pa rin dahilan para magalak ka ngayong araw na ito kaysa sa mga dahilan na ikalulungkot mo ngayong araw na ito. Ika nga ng isang kanta, count your blessings, name them one by one. Dahil naniniwala po tayo mga kapatid ngayong araw na ito, kahit na ikaw ay may problema, tad ka pa rin ng pagpapala. Amen po ba? Sa mga humihinga dito, magsabi nga ng malakas na amen. Yan palang pagpapalang yan, malaking bagay na. Yung katabi mo pa lang, na nandiyan ngayon, malaking bagay na. Yung nakakapunta ka pa lang sa gawain na ito, malaking bagay na. Yung nakakarinig ka pa lang ng salita ng Panginoon, malaking bagay na. At naniniwala ako mga kapatid, meron pang nakalaan sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito. So napaka-importante po mga kapatid ng pag-uusapan natin ngayon dahil po tayo po ay nasa, by the way, second installment po tayo ng ating brand new series ngayong July entitled Sacred Space. Experiencing God again and again. Sinabi po natin na ang masasabi natin ng isang lugar ay holy ground. Paano masasabi na holy ground ang isang lugar? Dati po, malalaman lamang na holy ground ito kapag ikaw ay nasa templo. Kinakailangan pumunta ka doon para malaman na ang lugar na yon ay banal. Pero makikita din naman natin na kung nasaan ang presensya ng Panginoon, it is a holy ground. Kung nasaan ang presence ng Panginoon, ito ay banal na lugar. So ito pong sacred space na ito, sinasabi po natin na kung saan kahit na ikaw ay nasa unlikely na situation, it can become a sacred space kapag nandoon ang ating Panginoon. Kahit na ikaw ay nasa fiery furnace, katulad ni Shadrach, Meshach, and Abednego, kapag nandoon ang Panginoon, sacred space yun. Why? The Lord is there. That's why they are still praising God in the midst of blazing fire. Kahit na ikaw ay nasa loob ng isang lion's den, kapag nandoon ang Panginoon, ayun pa rin ang pinakamagandang lugar. In fact, it is the safest place and the sacred space. Why? The Lord is there. Kaya nga napaka-importante, ano man ang pinagdadaanan natin kung nandoon ang Panginoon. It is a holy place. It is a holy ground. It is a sacred space. You can still experience God again and again. I don't know kung sino po sa atin ngayon na may iba't ibang mga kinakaharap, may mga challenges, may mga struggles sa buhay. But I believe, patuloy natin mararanasan yon at kaya mo mapapakinggan ang mensaheng ito kasi nais ng Panginoon na maranasan mo siya sa kalagitnaan ng sitwasyon na yan na yung pinagdadaanan. Now the question is, paano tayo makakahanap ng kalakasan sa panahon ng ating kahinaan? Ito po yung pag-uusapan natin ngayon.
Paano maging malakas sa panahon ng mahina? Pwede ba yun na sa panahon ng mahina ka, sa panahon na nag-struggle ka, makakaranas ka ng strength? May isa mga pong kasabihan that your struggles today can become your greatest strength tomorrow. May mga struggles tayo ngayon na kung saan bukas makalawa, magiging story na ng buhay mo, magiging testimony na ng ating buhay. Kaya lang ang tanong ay paano? Ito pa namang mga struggles na ito sa ating buhay ay may kakayahan na magpalubog sa atin. When was the last time na kung saan ikaw ay nag-swimming at ikaw ay nagkaroon ng matinding struggle sa iyong pagsiswimming? Lalo na hindi ka marunong mag-swim. Naglublub lang pala sa tubig. Kaya lang napalalim yung tubig o kaya hindi mo alam, malalim pala yung dagat na yon o yung pool na yon. That's why nag-struggle ka. Madalas pa naman ang lumulubog ay yung nag-struggle at hindi yung still. Kapag ikaw ay naka-still, madalas ikaw ay lumulutang. Kapag ikaw ay nag-struggle, madalas ikaw ay lumulubog. Kaya pala, maraming tao lumulubog sa panahon na sila'y nag-struggle. So may tendency na itong mga struggles na ito na pinagdadaanan natin ay tuluyan tayong palubugin sa buhay. But may tendency rin naman na yung struggle mo na yan, bukas makalawa, ay magiging magandang story na ng iyong buhay. Ngayon ang tanong, paano ba ako makakaalpas dito sa struggle na ito? Paano ko mapagtatagumpayan itong struggle na ito? When was the last time nag-struggle ka? Kasi hindi ka malunong lumangoy, tapos tinulak ka, natuto kang lumangoy. Hindi man lahat nakaranas niyan, pero ako po naranasan ko yan. Doon po sa amin, sa Ilocos, ganun po, sa meron dong irigasyon, kung tawagin namin yon, napakalakas ng current nun. Eh, hindi naman talaga ako marunong lumangoy. Kaya lang, mapipilitan ka pala no? Kapag nag-struggle ka na, walang ibang magliligtas sa'yo, kaya nakikita mo, hindi ka nililigtas ng mga kasama mo. Mag-struggle ka lang, pero mamaya gagawa ka pa rin ng paraan. Yung mga tinuro sa'yo, hindi mo agad i-apply yan hanggat hindi ka sumusuong eh. Parang ganito, nag-aral ka, paano mo mapapakinabangan yan? You have to apply it. Hindi pwedeng nag-aral lang tayo, nag-training tayo, pero hindi natin susuungin yung pinag-aralan natin. Pwede pala tinuturuan tayo, pero hindi natin gagawin. At saka mo lang i-apply yon kapag nalagay ka sa sitwasyon na yon. At mamaya, kakayanin mo na siya at magiging kalakasan mo na siya. But the question is, paano? Paano tayo makakahanap ng kalakasan sa oras ng ating kahinaan? Lahat po tayo ay may kanya-kanya mga struggle sa buhay. Mukha lang malakas yung katabi mo, pero mananiniwala ko, tad-tad tayo ng mga struggles sa buhay. Sabihin nga po natin, struggles. I don't know kung ano yung mga struggles na yan, but yung mga struggles na yan ay may kakayahan na tuluyan tayong palubugin. Pero yung mga struggles na yan, ay kaya rin naman natin makahanap ng matinding kalakasan sa kalagitnaan ng struggles na yan. But the question is, how? I want you to open your Bible with me in Psalm 19, verses 12 hanggang 14. Psalm 19, verses 12 hanggang 14. By the way, bigyan ko po muna ng konting background dito. Kung babasahin natin yung verses 1 hanggang 6 dito sa passage na ito, tapos yung verse 7 hanggang 11 dito, dito po sa verses 1 hanggang 11, makikita natin dito yung two greatest revelations ng Diyos. Okay? Yung verses 1 to 6, ang tawag dito sa theology ay ito po yung nakikita natin sa ating paligid. Ito po yung tinatawag na sa theology na general revelation. Pag sinabing general revelation, may mga pastors na nagtanong sa akin this week at nag-discuss kami about this. Paano daw yung mga taong wala pa naman si Jesus noong Old Testament? Nakaupo natin yung paano sila naligtas? Sabi ko, hindi nababago itong bagay na ito pagdating sa kaligtasan, kahit na Old Testament. Salvation still by faith. Hindi nawawala yon. Kailangan pa rin ng pananampalataya. Paano yon? Nag-reveal ang Panginoon, Romans chapter 1, at dito sa passage natin, Psalm 19:1. Dito makikita natin that the heavens declare the glory of God. Yung mga nilikha ng Panginoon, dinideclare siya. At kapag ang isang tao
in-acknowledge na yon, hindi ko kayang likhain tong mundong to. Hindi rin naman kayang liktahin ang bundok, ang isang mundo, ang isang araw. O yung araw, hindi kayang lumikha ng ganitong bagay. Tiyak yan, may greatest na creator. May Diyos na manlilikha. So mananampalataya siya ngayon. Kaya nga, the just shall live by faith. At sinabi kay Abraham, it was counted to him as righteousness dahil sa kanyang pananampalataya. Nakuha po natin, ang tawag dyan ay general revelation. Kasi hindi naman lahat ng mga tao nakabasa ng Bible. Nakuha po natin yung mga liblib na lugar. Kaya lang, binigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan na kung saan manampalataya sa Kanya. At meron din naman tayong kakayahan na i-reject yun. Ang tawag doon ay volition. Ang tawag doon ay free will. So yung verses 1 to 6, ito yung tinatawag na general revelation. Yung verses 7 hanggang 11, ang tawag dito sa theology ay special revelation. Ano po yon? Salita ng Diyos. Ito yung special revelation na kung saan in-reveal ng Diyos ang kanyang sarili. So mababasa natin yon sa verses 7 hanggang 11. Two greatest revelations, verses 1 hanggang 11. Pagdating naman po mga kapatid, dito sa passage ng pag-uusapan natin ngayon, verses 12 hanggang 14, kung may revelations, may realization. Why? The more na nakikita natin yung glory of God, the more na nakikita natin yung power of God, the more na nakikita natin, mga kapatid, yung purity of God, nagiging salamin natin ang salita ng Diyos. Nagiging salamin natin ng Panginoon at nakikita natin that we are too weak compared sa Kanya. Na tayo ay mahina. Kaya nga ang salita ng Panginoon is like a mirror. Kaya nga importante na nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kasi doon natin nakikita ang ating sarili. At doon natin makikita na who am I compared to God? At the moment na makita natin ang ating sarili, nagkakaroon tayo ng tinatawag na realization and conviction. Conviction, ito yung katotohanan na kung saan wala ako compared to God, na ako ay makasalanan. Yun yung mababasa natin dito sa verses 12 hanggang 14. At dito sa verses 12 hanggang 14, makikita natin yung great transgression na sinasabi. Yung matitinding struggles ni David. Even the man na kung saan kung tawagin ay a man after God's own heart, ay may struggle din pala. So pwede pala na magaling ka, pwede pala na malakas ka, but still, you have struggles. Ngayon ang tanong, paano natin mapagtatagumpayan ito? Paano tayo makakahanap ng kalakasan sa panahon ng ating kahinaan? Verse 12, ito yung realization niya. Ito yung conviction niya. Compared dun sa two greatest revelations sa verses 1 hanggang 11. But who can discern their own errors? Forgive my hidden faults. Ibang translation, forgive my hidden sins. Verse 13, keep your servant also from willful sin. Napansin natin? Hidden sin, willful sins. May they not rule over me. Then I will be blameless, innocent of great transgressions. So ito pong tinatawag dito, napansin niyo po yung tatlong uri ng kasalanan dito? Error, hidden faults or hidden sin, and willful sin. Tapos binanggit niya dito, then I will be blameless, innocent of great transgression. 14. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my Redeemer. So David concludes this psalm with that realization and conviction. But also, ito maganda, after nating ma-realize ang isang bagay, after nating ma-convict, what's next? Kasi ang isang realization na hindi sinamahan ng, alam niyo po yun, ng execution, ng action, wala namang kwenta yun. Ano ngayon kung na-realize natin? Yung negativity sa atin. Ano ngayon kung na-realize natin na mahirap tayo? Ano ngayon kung na-realize natin na makasalanan tayo? Wala naman tayong ginawa. Ang kagandahan dito,
may realization siya at may ginawa siyang aksyon. At nang nakita niya dito mga kapatid, ito pa maganda, na realization niya. Na-realize niya yung pagkakasala niya. Na-convict siya. But may matindi din siyang conviction. Paalala ito na kung saan kaya siyang bigyan ng Panginoon ng lakas sa panahon ng mga struggles niya. Kaya tayong bigyan ng Panginoon ng strength sa kabila ng mga struggles natin. That's why sinabi sa King James Version in verse 14, "Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer." Sabihin nga po natin, strength. Tinawag niya ang Panginoon, sa ibang translation, rock. Dito tinawag dito na strength. O Lord, my rock, O Lord, my strength and my Redeemer. So join me in our message today entitled Strength in the Midst of Struggles. Strength in the midst of struggles. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang struggles. Sinabi ko po kanina, kapag ikaw ay nag-struggle sa paglangoy, may tendency na tuluyan kang lumubog. Kaya po marami ang nag-struggle, lumulubog yan sa buhay. Kapag nag-struggle ka, sa emosyon mo, pwede kang lumubog. Uy, next week pag-uusapan natin yun. Sinking emotions. Pag-uusapan natin siya. Kapag ikaw ay lumulubog, o kaya nag-struggle ka financially, pwede kang tuluyan ng malunod dyan na lumubog. Kapag ikaw ay nag-struggle sa isang vices, pwede niyan na magpalubog sa'yo. Pwede niyan na magpalubog sa'yo. So maraming mga bagay na kung saan nag-struggle tayo na pwede tayong tuluyang palubugin nito. Pero, lahat naman pala tayo nag-struggle. Paano tayo makakakuha ng kalakasan? Paano makakahanap ng kalakasan sa oras ng kahinaan? Lahat po ng ready na at excited na matuto at mabago, magsabi po na malakas na amen. Number 1, verse 12. But who can discern? Ulitin ko verses 1 hanggang 11, 2 great revelations. Patungkol sa Diyos. Ito po yung tinatawag na ng Panginoon na tinatawag sa Biblia na general revelation at yung tinatawag na special revelation. Dito din po makikita natin o tinatawag na nature ng Diyos at yung scripture. Nature ni Lord verses 1 hanggang 6, Scripture naman, 7 hanggang 11. Ngayon ang tanong, sabi niya dito ngayon, but who can discern their own errors? Ba't biglang pumihit siya ng ganon? Ito na yung sinasabi kong realization, saka conviction. But who can discern their own errors? Forgive my hidden faults. Paano makahanap ng kalakasan sa oras ng kahinaan? Number 1, admit your weakness. You have to admit your weakness. Kung nakita natin si Lord pure, tayo madumi. Nakuha po natin, pwede naman kasi ang isang tao nakita niya si Lord pure. Pero siya rin, wala naman akong tinatapakan tao. Wala naman ako masamang ginawa. Sigurado ka. Ito yung sinasabi. Nakarinig na po kayo ng mga ganun tao? Wala naman akong ginagawang masama. Sigurado ka? Baka ito yung problema, verse 12. But who can discern their own errors? Forgive my hidden faults. In fact, pag nabasa po natin yung 1 John 1:8, yung chapter 1 pa lang ng 1 John, sinungaling ang taong nagsasabi na wala siyang kasalanan. Nakawa po natin yan? So you have to admit your weakness. Para pala mapagtagumpayan mo tong struggles na ito at para pala ikaw ay magkaroon ng strength sa kalagitnaan ng struggle para hindi tayo tuluyang lumubog, you have to admit your weakness. Why? Bakit kinakailangan natin aminin yung ating struggle, yung ating kahinaan? First, because you have a tendency to ignore it. Ito yon. Verse 12a, but who can discern their own errors? Sinabi sa God's Word, translation, who can notice every mistake?
We need to admit our weaknesses because we have a tendency to ignore it. Ini-ignore ng isang tao. Default ng tao, nai-ignore ang kanyang pagkakamali. We have a tendency to ignore it. Every person has a tendency to overlook his own mistake. Lahat po ng tao, mga kapatid, may tendency na i-overlook niya yung sarili niyang pagkakamali. Na kung saan, mas nakikita niya, etong tao no? Na ini-ignore niya yung sin niya, pero yung sin ng ibang tao, hindi lalagpas yun. Hindi niya palalagpasin yun. Nakakaba natin. Mas nakikita ng mga tao yung pagkakamali ng iba kaysa pagkakamali niya. Kaya sinabi niya dito, who can discern their own errors and forgive my hidden faults? Kaya maraming mga tao tuluyang lumulubog, tuluyang nalulunod, at hindi na lumalakas. Why? Sa kalagitnaan ng kanilang struggles, hindi nila inaamin na may kahinaan sila. Bakit kinakailangan umamin? Because we have a tendency to ignore it. Pangalawa, because you have a tendency, ito malupit, to hide it. May tendency tayo na i-ignore yung struggles natin, at may tendency tayo na itago yung ating weakness. Kaya sinabi sa 12b, forgive my hidden faults. In Hebrew, ang ibig sabihin nito, hindi lang simpleng hidden ito sa Hebrew. Nakalagay dito, yung ibig sabihin ng satar dito sa Hebrew, to hide oneself carefully. May tendency ang isang tao na itago yung kanyang kahinaan carefully. Itago niya yon. Hindi po natin sinasabi na kinakailangan i-reveal natin ang i-reveal sa lahat ng tao yung kahinaan natin. Pero minsan, may mga circle tayo o minsan nga na kinakailangan na kung saan makakasama natin mag-overcome nito or una kay Lord man lang eh. May mga tinanong ako ng nakaraan, sabi ko, when was the last time? Nangyari ba sa'yo na ultimo pagkakamali mo, hindi mo na inaamin sa Diyos? Na tinatago mo na siya? Na hindi mo sinasabi sa Panginoon? May tendency ba na kung saan ino-overlook mo na lang siya? O ini-ignore mo siya? Nakuha po natin, kaya napaka-importante nito. Why? Because when you ignore it, or you hide your weakness, hindi mo na ito ma-overcome. Any weakness that you will overlook, you will not overcome. Ang isang bagay na kung saan ini-ignore natin at tinatago natin, hindi natin siya ma-overcome. Tandaan natin, pababagsakin ka ng isang kasalanan, ng isang kahinaan na hinahayaan mo lang. Kaya tayong pabagsakin ng isang kahinaan na hinahayaan lang natin. Kaya sinabi sa verse 12, people cannot see their own mistakes, so don't let me commit secret sins. Sabi nga po natin, secret. Sabi niya dito, don't let me commit secret sins. Biruin mo yung prayer niyang ganon. People cannot see their own mistake. So don't let me commit secret sins. Last week po yata yun, may post ako na sinabi ko doon, that hidden sin is stealing your fire. I've seen a lot of workers sa ministry. I've seen a lot of Christians, kahit pastor at mga bishops, na recently na lang nagbabagsakan. Bakit? Yung secret sin na yun, tinago nila ng tinago, nakakawala ng apoy yan. Halata ang isang tao pag wala ng apoy. Ngayon, bakit hindi natin aaminin kay Lord? Alam niya naman yun. Alam naman na pala ni Lord, wag nang aminin. Hindi ganun ang Panginoon. Napansin nyo, may repentance, may confession, come to me, all you're weary. Alam naman ng Panginoon, mahina ka. Bakit gusto ng Lord na lumapit ka sa Kanya? Kaya nga, may volition tayo. May free will tayo na tinatawag. O free kang pumili. You can choose life or death, sabi ng Bible.
confess your sin. Sabi ng Bible, seek. Sabi ng Bible, ask. Knock. Sabi ng Bible, why? Kasi doon nakikita yung desisyon natin. Gusto mo ba ang Panginoon o ayaw mo ba siya? It's your choice. Whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Kaya lang, may mga tao na alam niya naman na alam ni Lord, kaya lang, hindi niya pa aminin. Ulitin ko, pababagsakin tayo ng isang kahinaan na ini-ignore lang natin, na tinatago natin. That hidden sin is stealing your fire. Kahit hindi sa ministry, kahit sa pamilya, kapag may tinatago ng hidden sin, mawawala na yung apoy mo. Sa negosyo, kaya sabi ko, nako, huwag mo nang haluan ng kalokohan yan kung gusto mo talaga mag-succeed sa business. Hindi natin sinasabi na perfect dahil lahat dumadaan sa struggles. Lahat dumadaan. Ang problema, yung iba, tinambayan yung kanilang pinagdadaanan. Huwag mong tambayan, kapatid. Daanan mo lang. Sabi mo nga sa katabi mo, daanan mo lang. Huwag mong tatambayan yang kapatid. Kasi tutuluyan tayo niyan. Masisira lahat ng bagay. Kahit na matagal mong binilyan, segunda lang yan, minuto lang yan, oras lang yan, ilang araw lang yan, ilang buwan lang yan, bagsak yan. So kinakailangan, aminin natin yung weakness natin. Remember, bakit hindi ko naman aaminin ito sa Panginoon? Kapag kahit naman wag mong aminin, remember that your secret sin is an open scandal in heaven. Alam naman ni Lord yan. Sabihin niyo ulit natin sa katabi natin, alam naman ni Lord yan. Alam naman ni Lord yung struggle mo eh. Gusto lang ng Panginoon, willing ka ba na aminin mo sa Kanya? Tandaan, ang taong marunong umamin ng kahinaan ay siyang makakatanggap ng kalakasan. The moment na aminin mo na yung kahinaan mo, unang-una sa Panginoon, doon ka na makakatanggap ng kalakasan mo. Kaya maraming mga tao na natiling weak. Lumubog na lang sila sa mga struggles nila. Kasi yung una pa lang, di na ginagawa. You have to admit your weakness. Why? Pag hindi natin inadmit, may tendency kasi ang tao na i-ignore at itago ito. Nakakawala ito ng apoy. Nakakawala ito ng passion. Yung una pa lang, i-admit mo lang. I-admit mo sa Panginoon, banggitin mo sa Panginoon. Kaya nga pagdating sa prayer, di ba, lumaki ako na yung pattern na ito, mahilig ako sa ganito eh. Kaya mabilis ko siya matandaan. Kapag nagpe-pray daw, may tinatawag na acts. Di ba, may adoration, pero may confession din doon. May thanksgiving. Di ba, tapos may supplication. Hindi nawawala yung confession. Hindi siya nawawala. You have to admit your weakness. Kasi the moment na i-admit mo siya, doon ka nakakalaya eh. Doon ka nakakawala sa kulungan nung matinding struggle na yan. Once na i-admit na siya. Kaya nga sinabi dito, don't let me commit hidden sin. People cannot see their own mistakes. Pangalawa, paano tayo makakahanap ng kalakasan sa oras ng kahinaan? Una, admit your weakness. Verses 13, tignan niyo po. And keep me from deliberate wrongs. Help me to stop doing them. Only then can I be free of guilt. Pansin niyo po mga kapatid, yung word na free. And keep me from deliberate wrongs. Help me to stop doing them. Only then can I be free of guilt and innocent of some great crime. Biruin mo yun. Yung isang bagay na tinatago natin, lumalaki yan eh. Halimbawa, may karamdaman ka, tago mo lang na intago, wag mong idil. Lumalala yan. Hindi, para wag nang mag-alala pamilya ko. Tingin mo ba pag lumala yan at nalaman, lalo lumala, hindi mag-aalala? O mas lalo mag-aalala? Kawa natin yan. Tinago natin, halimbawa, nagkaroon tayo ng bagsak. Uso yan dati. Minsan lang yata pumunta nanay ko sa eskwelahan. Sa dami ng palpak ko at kalokohan na ginawa. Mula elementary hanggang high school. Why? Paano nangyari yon? Ibang magulang kinukuha ko. Minsan yung nanay ng kabrad ko. Minsan yung nanay ng kasis ko. Iba-iba nanay ko eh. Iba-iba tatay ko.
Kasi tinatago ko yun sa magulang ko, yung mga sablay ko. Lalo na may 68 ako. Biruin mo, 70 lang, ang hirap na 68 pa. Tatago ko ng tatago. Hanggang sa katatago ko ng katatago, lumalalim na siya. Sa sobrang hiya ko, hindi na ako pumapasok. Tinatakpan ko ng panibagong kasalanan yung kahinaan at kasalanan na meron ako. Hindi ngayon ako nakakalaya. Lalong lumalala. And keep me from deliberate wrongs. Help me to stop doing them. Napansin mo? Nung una, simpleng kahinaan lang eh. Nung hindi ka nakasagot sa klase, napahiya ka, kasi mali ka, natural naman yun eh. Kaya ka nga nag-aaral kasi hindi mo alam eh. Ba't ka mahiya? Natural na. Nako nyo po yung mga kapatid. Kaya lang, yung mistake na yon, minsan sasadyain mo na. Sasadyain mo na di pumasok. Sasadyain mo na gumawa ng kalokohan. Gawa na lang ako kalokohan. Bobo naman ako eh. O, napansin mo? Kasi sinabi mo, ay bobo pala ako, ay mahina pala ako. Sige, ayusin ko lalo. Napansin po natin yung default ng tao. Anong gagawin natin? Ask for help. Pangalawa. If you want to find strength in the midst of your struggle, una, you have to admit your weakness. Aminin. Sabihin nga po natin, aminin. Number 2, ask for help. And keep me from deliberate wrongs. Help me to stop doing them. Only then can I be free of guilt and innocent of some great crime. Namansin niyo po yun? Free of guilt. Bakit? Aalipinin tayo niyan eh. Maraming mga tao kaya hindi makalaya ngayon. Hanggang ngayon, alipin siya ng guilt eh. Pangalawa, yung pagkakamaling yan, lumalala yan. Kaya may great crime. Hindi ko naman intensyon na gawin sa kanya to eh. Kaya lang nagawa ko. Lumala ng lumala. Kasi hindi dinil. Yung isang bagay. Ngayon, ito po. Kaya sinabi, help me. So paano makakahanap ng kalakasan sa oras ng kahinaan? Ask for help. First, accept your limitation. Kaya sinabi dito sa 13a, and keep me from deliberate wrongs. Ibig sabihin, lahat tayo ay may limitasyon sa buhay. Keep me, Lord, keep me from deliberate wrongs. Help me to stop doing them. Ang problema lang kasi ay umamin. Halimbawa, umamin tayo ng problema, pero wala tayong ginawa para maayos yon. Lahat po tayo ay may limitasyon sa buhay. Limitado. Kahit na tayo ay may kalakasan, lahat tayo ay limitado pa rin. May nagagawa pa rin tayong kamalian, sumasablay tayo, kaya kailangan mo ng tulong. Bakit kaya hindi totoo yung nasa iyo ng lahat? Baka naman nakakita nun. Kahit na yung taong in love ka dati, pag naging close na kayo, makakakita ka ng kamalian dyan eh. Nakuha mo yon? Tignan mo yung katabi mo. Oh, mukha lang perfect yan. Pero may limitasyon yan. May mga hindi kayang gawin yan. Kahit matadtad pa tayo ng summa cum laude, magna cum laude at cum laude. Maniwala po kayo. May limitasyon pa rin yan. May nagsabi sa akin, yung chinecheck yung mga, pag may dumadalaw doon sa office, sa dami ng libro ko doon, tapos ang dami nila nakikitang awards, nakikitang mga diploma, certificate, ano pa po hindi mo kayang gawin? Sabi ko, napakarami. Kaya ako hindi humihinto sa training kasi, at hindi ako hihinto habang buhay pa ako, sabi ko, kasi lahat ng tao may limitasyon. Bakit hindi tayo ginawang perpekto ni Lord dito sa mundo? Para hindi ma-develop yung pride natin. Kasi pag nasa iyo ang lahat, lalapit ka pa ba sa iba? Pag nasa iyo ang lahat, lalapit ka pa ba kay Lord? At lahat tayo may limitasyon. So you must ask for help. Accept your limitation. Kaya nga sinabi ni Joyce Meyer, humble people ask for help. Dito mo makikita ang isang tao na kung saan mapagpakumbaba, marunong humingi ng tulong. Nakuha po natin mga kapatid. Now,
Ang tulong ay nagmumula sa iba't ibang kapamaraanan. Sometimes, hindi ina-expect mo eh. Pero yung perfect na solution ng Panginoon ang gagawin niya. Pero tiyak yon. Pangalawa, una, accept your limitation. Kaya kumihingi ng tulong, ganyan ang paghingi ng tulong. Hindi tayo hihingi ng tulong kapag alam natin, hindi tayo limitado. Halimbawa, kapos ako ngayon. Kaya ka humihingi ng tulong, bakit ka nagtitraining? Kasi alam mo kapos ka sa knowledge. Kaya kailangan natin yon. Pangalawa, acknowledge that there is a solution. I-acknowledge natin na mayroon laging solusyon. Pwede mang wala dun sa isang tao yung solusyon, pero pwede nandito. May solusyon. May puhunan. Hindi lang may solusyon. Laging may solusyon. Acknowledge that there is a solution. Tignan niyo po, verse 13b. Tignan niyo po. Sa A, nakalagay dito. And keep me from deliberate wrongs. Help me to stop doing them. David yung nagsasalita. May limitasyon pa rin. Ito, B. Only then can I be free of guilt and innocent of some great crime. Only then. So naniniwala siya na may solusyon pa rin. Sinabi ng one of the greatest boxers sa buong mundo, na si Julio Cesar Chavez, you are never strong enough that you don't need help. Sinasabi ito kahit ng malalakas na tao. Tingin niyo po ba ma-unleash yung potential ni Manny Pacquiao without Roach? Mararating kayo ni Michael Jordan yon without Phil Jackson? Or Scottie Pippen? O yung mga ka-teammates niya? Accept your limitation and acknowledge that there is a solution. Na hindi lahat ng solusyon ay nasa atin. You are never strong enough that you don't need help. Why? Tignan ulit natin sa verse 13. In easy to read version. Don't let me do what I know is wrong. Don't let sin, tignan niyo po ito, control me. Sabi nga po natin, control. Ang kasalanan pala kumokontrol, no? Yes. Kung napanood niyo po yung last na isang video ko, sinabi ko doon, ang kasalanan ay nakakabobo. Sabi sa Lamentation, ang kasalanan nakakabobo. Kahit na anong tinuro sa'yo dati, pag kinain ka niyan, makakalimutan mo yun. Kahit graduate ka pa sa mga prestigious na schools, kahit natagtad tayo ng awards, pag hinayaan mong kainin ka niyan, kontrolin ka niyan, kapatid, maniwala ka, mabobopols tayo. Lahat ng pinag-aralan natin, hindi mo siya maa-apply. Why? Kasi kinain ka na niya. Kumukontrol ang kasalanan. Minsan hindi mo na gustong gawin. Nanginginig ka. Gusto mo na siyang iwasan. Pero manginginig ka talagang tinutulak ka ng spirit. Nung kasalanan na yon. Tinutulak ka ng kaaway. May control ang kasalanan. Kaya nga, napaka-importante ang paghingi ng tulong. But sinabi dito, tingnan niyo po ulit don't let me do what I know is wrong. Don't let sin control me. If you help me, yun na. If you help me, I can be pure and free from sin. Dumaan din po ako dyan ng mga uncontrollable na kasalanan. Na maamoy mo pa lang, hihinto ka ng isang araw, pag naamoy mo yung usok, balik ulit. Pipilitin mong pagtagumpayan, pag nakaamoy ako ng usok ng tambutso, balik ulit. Pag walang pambili ng pang-hit-hit, hit-hitin ko na yung tambutso eh. Ang bango eh. Biruin mo kapag nasimulan mo na pala magdumi ng buhay, tutuluyan mo eh. Lahat na ng kadumihan pwedeng gawin. Kaya lang dumadating yung panahon, hindi ko alam pa paano. Hanggang sa, hindi pala lahat ng bagay ay kaya ko. May mga tao pala na kung saan, papadala ng Panginoon sa buhay ko para ma-overcome ko yon. Or una, lumapit ka sa Diyos at humingi ka ng tulong. Di ba sinabi natin noong nakaraan, ang himala ng Panginoon ay may iba't ibang muka. Pero ang importante, humingi ng tulong sa Panginoon. If you help me, I can be pure. Remember, the only mistake you can make is not asking for help. Especially when you needed it the most.
isa sa pinakamalaking pagkakamali ng isang tao ay hindi humingi ng tulong sa panahon na kailangan mo ito. Remember that he who asks for help is strong enough to overcome his pride. Kasi minsan kalaban natin dyan, pride pero malakas ang isang tao na marunong humingi ng tulong, marunong umamin, and wise enough to know that success is always connected to people. Ulitin ko pa, your success is always connected to people. Kasi si Lord, gumagamit lagi ng iba't ibang mga tao yan. Lagi ko sinabi, hindi ka magiging magaling na abogado pag wala kang kliyente. Hindi ka magiging magaling na guro kapag wala kang estudyante. Hindi ka magiging magaling na doktor kapag wala kang pasyente. Negosyante, wala namang bumibili sa'yo. Your success is always connected to people. Ask for help. Humingi ka ng tulong sa ating Panginoon at tiyak yan na magpapadala ang ating Panginoon. So paano tayo makakahanap ng kalakasan sa oras ng kahinaan? Number 2, ask for help. Paano? Una, accept natin na limitado ako. Hindi nasa akin ang lahat. Yung iba nasa katabi ko. Yung iba nasa kaliwa ko, nasa kanan ko, nasa harapan ko, nasa likuran ko. Kaya nga sa Bible, hindi lahat apostle, hindi lahat prophet, hindi lahat evangelist, hindi lahat pastor, hindi lahat teacher. Hindi lahat. Para nang sa gayon, hindi ma-pride ang isang tao. Hindi siya kainin ng pride na gawin niya ang lahat. Kaya ko to sa sarili kong lakas. Kaya ko tong mag-isa. I can do it on my own. Hindi pwede. Ask for help. Accept your limitation, your own limitation, and acknowledge that there is a solution. Last but not the least. Paano tayo makakahanap sa panahon ng kahinaan? Paano tayo makakahanap dito ng kalakasan sa panahon nag-struggle tayo para hindi tayo malunod at tuluyang lumubog? Sa panahon na nag-struggle ka, I don't know kung sino sa atin ngayon nag-struggle ng ganito. Paano? Una, admit that you have a weakness. Pangalawa, ask for help. Humingi ng tulong, aminin, at humingi ng tulong na limitado ka at isipin mo na lagi may solusyon. Solusyon ni Lord at hindi solusyon natin. Pangatlo, always please God. Sinabi sa verse 14, may these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight. Lord, my rock and my Redeemer. Always please God. Sabi nga po natin, please God. Nakakalakas pala. Sa panahon na nag-struggle ka, tapos niluluwalhati mo si Lord. Ang utak pa rin natin, Lord, I want to glorify you in the midst of this struggle. Di ba sinabi ko nga po sa inyo, dati ang pananaw ko, pagdating sa temptation, laging yung sa negative side niya. Ang temptation, ito na yung panahon para bumagsak ako. Pero nakakita ako ng bright side nun. Why? May bright side ba yon? Yes. Even Jesus was tempted. But hindi siya nag-yield doon. Kaya wala siyang kasalanan. Nakita ko rin na hindi lang ito panahon para bumagsak ka. It is also an opportunity to glorify God. Sa panahon na makakita ka ng pera, alam mo naman kung sino may-ari. Temptation. Pero ito din yung opportunity na mag-glorify ko ang Panginoon pag gumawa ko ng tama. Sinabi na natin, when praise goes up, blessings come down. Every time na luluwalhati natin ang Panginoon, umuulan naman ng pagpapala sa ating buhay. So paano tayo makakahanap ng kalakasan sa oras ng kahinaan? Always please God. Sabi nga po natin, always. Because pleasing God must always be your primary goal. Laging yun ang primary goal natin kasi tayo ay nilikha para i-please ang ating Panginoon, para i-glorify ang ating Panginoon. Now, paano natin, ito po yung simple and practical ways how to please God. Paano ba natin i-please ang Panginoon? Verse 14, please God through your talks. Sa pamamagitan ng iyong pagsasalita, tignan niyo po 14, may my words
And my thoughts please you. So nag-glorify pala natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalita. At hindi rin natin nag-glorify ang Panginoon sa pamamagitan ng ating salita. Napakamakapangyarihan ng salitang ito. Pwedeng manakit, pwedeng makapag-encourage. If you want to please God, simulan mo sa iyong salita. So, ibig sabihin, bantayan mo ang mga lumalabas na salita sa iyong bibig. Ito yung pagkakataon na mag-glorify mo sa Panginoon. Bawa nag-struggle ka. Anong lumalabas sa bibig natin sa paano nag-struggle tayo? Nakaka-glorify ba sa Panginoon yung sinasabi natin? Wala naman kasi mga kwenta, mga tao sa paligid ko eh. Mga magulang ko, wala naman silbi, kaya ganito, kaya mahirap kami. Wala naman kasi akong silbing tao. Naku, si Lord. Natutulog lang yan. Totoo yung kinanta. Natutulog ba ang Diyos? Sagot ko, oo. Nahayaan naman ako ng Panginoon. Namansin natin. O sinabi natin nung nakaraan, pag panahon na palubog ang sitwasyon, dapat paangat ang mga sinasabi mo. Palubog ka na eh, palubog pa yung mga words. Pero mo palubog ka na financially, palubog pa yung mga salita. Palubog na tayo emotionally, palubog pa yung mga salita. Always please God. Bantayan natin ang lumalabas sa ating mga bibig, yung mga salita na lumalabas dito sa bibig na ito. Kasi kaya tayong pabagsakin o palakasin ng mga sinasabi natin. When was the last time nang hina ka sa sarili mong sinabi? O kaya lumakas ka dahil sa sinabi mo? Second, una, sinabi natin, please God through your talks. Napaka-importante ng salita para ma-please ang ating Panginoon. Simpleng salita. Nakaka-please sa Panginoon. Pangalawa, please God through your thoughts. Sa ating mga iniisip, may these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing to your sight. Sabi sa ERV kanina, dito sa passage natin, yung may my words and thoughts please you. So ibig sabihin, hindi lang tayo kayang pabagsakin at palakasin ng mga sinasabi natin. Kaya rin tayong pabagsakin at palakasin ng mga iniisip natin. Kaya pala magpalubog. Kaya pala magpahina ng isip na to. Kaya rin niya magpalakas. But if you want to please God, pati yung pag-iisip natin, hindi lang sa salita eh. Minsan sa isip pa lang natin, pwede mo na mag-glorify ang Panginoon eh. Tignan nyo. And this meditation of my hearts. Sinabi dito, may my words and thoughts please you. Yung iniisip mo at sinasabi mo, tanda natin, ang pagmumula ng gagawin mo. Yung iniisip mo at sinasabi mo, ang pagmumulan ng gagawin mo. Bago mo ginawa yan, nisip mo muna. Tingin ko naman yung hikaw mong yan, pinag-isipan mo. Na yan susuotin mo. Tingin ko yung damit na yan, hindi basta sinaklob sa'yo yan eh. Pinag-isipan mo yan. At nawa, at naniniwala naman ako, kaya ka nandito, pinag-isipan mo. So yung pag-iisip, importante. Kasi, ulitin ko, yung iniisip mo at sinasabi mo, yun ang pagmumula ng gagawin mo. Tanong, ano ngayon yung iniisip natin at sinasabi natin? Bukas makalawa, gagawin mo na yan. Kaya napaka-powerful ng talk sa thought ng isang tao. Remember, i-please mo si Lord sa isip at sa salita. Mapi-please mo si Lord sa iyong mga gawa. I-please mo si Lord sa isip, sa salita. Tandaan natin, mapi-please mo si Lord sa iyong mga gawa. Sabi po sa The Living Bible, sa verse 14, may my spoken words and unspoken thoughts be pleasing even to you, O Lord, my rock and my redeemer. Spoken words, unspoken thoughts. You can please God. Sinasabi na sa atin, kapag ikaw ay nag-struggle, bantayan mo yung lumalabas sa bibig mo. Kapag ikaw ay nag-struggle, bantayan mo yung lumalabas o iniisip mo. Hindi lang mga salita na lumalabas sa bibig, kundi yung mga thoughts na umiikot-ikot sa ating isipan. Mapiplease ba si Lord dito sa aking iniisip? Mapiplease ba ang Panginoon dito sa aking ginagawa? Every time na si Lord ay napiplease, tandaan po natin to.
Dito na nagsisimula ang mga solusyon. Dito na nagsisimula ang matinding kilos ng ating Panginoon. So paano tayo makakahanap ng kalakasan sa oras ng kahinaan? Always please God through your talks and through your thoughts. Sino po sa atin ngayon ang may mga struggles? Katulad sabi natin kanina, na maybe para kang nasa dagat o nasa swimming pool na kung saan nag-struggle ka, nalulunod ka. Minsan kaya ka nag-struggle, kasi hindi ka talaga marunong lumangoy. Nakaawa natin yon. Kaya ka nag-struggle, hindi mo kasi alam. Yung ginagawa mo, aminin natin yon. Ilang beses na po ako muntik malunod dahil nagyayabang ako na marunong akong lumangoy. Pagtulak sa akin ng barkada ko, 7 feet. 8 nga yata yun eh. Kala niya, magaling ako lumangoy. Pagtulak niya sa akin, dire-diretso sila sa paglalakad. Ako nalulunod na. Ano yun? Hindi, paninindigan ko to. Magaling ako lumangoy. Mamamatay na ako, panindigan ko pa. Nag-struggle. Kasi nga, hindi ka naman talaga marunong. By the way, hindi ko na pinandindigan, mingi na ako ng tulong, buti na lang may lifeguard. Ito pangalawa, pwedeng kahit na magaling ka, kaya sa mga seaman dito, di ba sa training natin, kahit magaling ka pang lumangoy, maraming magaling lumangoy ang nalunod. Why? Hindi mo kakayanin yung napakalalakas na alon. Hindi lang pagalingan ang survival, patalinuhan din. Tumalon ka. Dahil palubog yung barko, ang una mong gagawin, maghanap ka ng sasakyan mo. Life jacket. Kasi baka di ka tumagal eh. Kayo minsan yung kayabangan, kahit magaling tayo, lulubog pa rin tayo dun eh. Nakuha po natin, kung ano man yung mga struggles natin ngayon, I don't know. Pwedeng alam natin yung ginagawa natin, but malakas lang talaga yung struggle. Malakas lang talaga yung pagsubok. O pwede kaya tayo nag-struggle ngayon kasi hindi talaga natin alam ang gagawin natin. Bilang magulang, bilang anak, bilang mag-aaral, bilang negosyante, bilang mananampalataya. Ano gagawin natin? Makakahanap ka ng lakas dyan, maniwala ka. Yung ikaw na halos malulod-lunod dati, maniwala ka, magiging strength mo na yan. Pwede ka pala makahanap ng kalakasan sa kalagitnaan ng iyong kahinaan. Ano gagawin mo? Admit your weakness. And then ask for help. Why? Ang solusyon, mga kapatid, ang unang paraan para gumawa ka ng solusyon, admit mo na may problema ka. Unang paraan, unang solusyon, i-admit mo muna na may problema ka. And then lastly, always please God. Sa pamamagitan ng salita, Lord, help. Tulungan mo po ako, Panginoon. Tulungan mo ako. And then itaas mo ang Panginoon. When praise goes up, blessings come down. Dito na po ako mag-i-end. Tignan niyo po yung verses 14b na nakalagay dito. Sabi dito, Lord, you are my rock, the one who rescues me. Lord, you are my rock, the one who rescues me. Di ba kanina strength? Bakit nagpapalit-palit yung translation dito sa passage na ito? Kasi pares lang din naman siya. Yung rock, saka yung strength dito. Because yung word na rock na ginamit dito in Hebrew is sur. Ang ibig sabihin nito, sheltering rock. Sheltering rock? Importante pala na sa panahon nag-struggle ka, dapat may shelter ka. Sabi ko nga, may lalagyan ka. Kaysa magpumilit ka na maglalangoy, hanap ka ng sasakyan mo. Hanap ka ng kakapitan mo. Hanap ka ng kalalagyan mo. Minsan, alam niyo po ba? Baka sa ngayon, di mo kailangan lumaban eh. Sa panahon ng sugatan ka, hindi laban ng laban, baka kailangan mo magpagaling muna. Doon sa shelter na yon. Baka kailangan mo magpahinga muna doon sa shelter na yon. Kaya nga importante yung araw ng pamamahinga. Nang araw ka nang lumalaban sa buhay eh. Sabi ni Lord, bigyan mo naman ako ng time. Pag sugatan ka, pagaling ka muna para makalaban ka ulit. Napaka-importante. Kaya pagdating sa NET, sa translation po dito,
May my words and my thoughts, sa verse 14, be acceptable in your sight, O Lord, my sheltering rock. Pambira. Dito tinumbok niya na yung ibig sabihin dun sa Hebrew. My sheltering rock, my Redeemer. May isa pong kanta na kung saan, hindi ko pinapansin tong kantang to dati. Parang walang dating sa akin. Hanggang sa nung nakaraan, may concert yung Hillsong. Sila po yung unang nag-perform doon habang, sabi natin, nag-lead na rin ng worship. Habang, alam niyo naman yung mga main, di ba? Habang di pa nagsisimula, sila muna yung kumakanta. And then I've discovered, na-entitle pala nito sa English, that in your shelter. In your shelter. Sa Tagalog, lilim. Ang haba sa English, no? Sa Tagalog, lilim lang pala. Mananatili sa iyong lilim. Sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Maybe some of you, ang kailangan mo ngayon, shelter. Ang kailangan mo ngayon, magpagaling, magpalakas, humingi ng tulong sa Panginoon. Baka kalalaban mo, kapatid, pagod ka na. Baka kalalaban mo, matindi na yung sugat mo. Baka kailangan mo ng shelter na to para mas makalaban ka bukas. At higit sa lahat, kasama mo ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. If you can stand in the presence of God today, who among you here, nai-imagine mo yung sarili mo ngayon na parang ikaw itong nag-struggle na ito na lumalangoy. Nag-struggle ka as a parent. Nag-struggle ka as a student bilang anak. I don't know kung may matinding struggle sa family nyo ngayon. I don't know kung sino sa atin may struggle ngayon sa yung business. Sa yung personal na buhay. First, natural ang magka-struggle. Why? Limited ka kasi. Natural ang struggle. Even the man after God's own heart, naka-experience na matinding struggle na to. Nakuha natin. Ngayon ang ginawa niya, eto, hindi ka maigi. Nung siya ba ay umamin na may hidden sin siya, na may willful sin siya, una tinatago niya lang. Mamaya sinasadya niya na. Palala na ng palala. Kontrolin na siya. Inaalipin na siya. Pinapalubog na siya. Sugatan na siya ng panahon na ito. Kontrolado na siya. Anong ginawa niya? Lumaban ba muna ng lumaban? Magaling na warrior si David. Pero alam niya kung kailan siya dapat mamahinga. Kung kailan siya dapat magpagaling. Kung kailan siya dapat humingi ng tulong sa Panginoon, magpalakas muna para makalaban ulit. And I believe na meron sa atin dito ngayon sugatan ka. Or maybe nag-struggle ka sa isang bisyo, nag-struggle ka sa iba't ibang area ng iyong buhay, sa emosyon, sa finances. I don't know kung ano yung struggle na yan. But kaya mo napakinggan ito, the Lord wants to strengthen you today. Hindi lahat ng struggle na tuluyang malunod. Dahil ang beses na ako nag-struggle sa iba't ibang area ng buhay ko. Nandito pa naman tayo. Your greatest struggle today can become your greatest strength tomorrow. Ask God. Admit. And always please God. I want you to close your eyes right now. Sino sa atin ngayon, nag-sink in sa yung matindi itong word na ito? Ngayon sa inyo, aamin ka ngayon, kapatid. Lord, I'm struggling. You know my struggle, Lord. Kilala mo ako, Lord. Meron dito yung struggle mo, hindi mo pinapahalata. Dumating yung panahon, i-ignore mo na lang. Tinatago mo na lang. Pero yung iba dito, kahit ang tago mo, nahalata. Batid, pwede ba ngayong araw na ito, stop fighting on your own. Takbo ka dun sa shelter na yon, sa presence ng ating Panginoon ngayong araw na ito.
Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito, kapatid. Let God help you. Will you allow Him? Ask Him. And for all of you right now, especially if this is your first time, na dumalo sa gawaing ito at naka-encounter mo si Lord sa pamamagitan niyang kanyang salita. At sinasabi mo, Lord, I want to surrender everything to you, Lord. I want to admit, I need you, God. Save me. Save me from this situation, Lord. Kapatid, kung ikaw itong taong ito at sinasabi mo, Lord, I need your salvation today. Bibilang ako ng 3, kapatid. Tataas mo na mabilis yung kamay mo. Bilang tanda na sinasabi mo, Lord, aminin ko po, kailangan ko, Lord, ng salvation mo. Kailangan ko ng tulong mo, Panginoon. Bago tayo mag-pray ng ibang bagay, kapatid, ito yung pinaka-importante sa lahat. Yung kalagayan ng ating kaluluwa. At dito mag-umpisa ang lahat. If you want to surrender everything to the Lord, even your life to God, right now, lift up your hands. And I believe that after ng panalangin na gagawin natin, your life will never be the same again. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. As our hands lifted high right now, nagmumula sa iyong puso, panalangin ng pag-amin na mahina ka at panalangin din ng pag-amin na kaya kang iligtas ni Lord. Kikilos si Lord sa buhay mo. And God will save you. Believe me. Because the Bible said it. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Kung first time mong ipinanalangin ito, kapatid, maniwala ka. Ang tulong ng Panginoon ay sumaiyo na. And for all of us right now, I don't know kung ano yung specific na struggle na yan. Yung nai-imagine mo yung sarili mo, ikaw yung taong tong palubog, nag-struggle. Admit it. Hingi ka ng tulong sa Panginoon. Father, in the name of Jesus, nagpapakumbaba po kami. Inaamin namin, Panginoon, na kami po ay sugatan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, na kung minsan, Lord, pilay-pilay na kami, ang lalim na ng sugat, hindi pa rin kami umaamin. Nagmamatigas pa rin kami. Nagmumukhang malakas pa rin kami sa mata ng iba, Panginoon. But deep inside of us, wasak na, Panginoon. Knock out na, knock down na. So today, God, we want to run into your presence, into the refuge, Lord. Into your shelter, God. Lord, sa amin pong paglapit ngayong araw na ito, paghilumin mo po itong mga sugat na ito, Panginoon. Galingin niyo po kami sa mga sugat na ito. Sa mga kahinaan, sa mga struggles na ito. Help us, Lord! Help us, God. Ngayong oras dito, kapatid, I will give you 30 seconds to 1 minute. Kaunsa ka si Lord? Wala makikialam sa'yo ngayong araw na ito. It's between you and God right now. Huwag mong pakialaman yung katabi mo, kapatid. Ikaw sa kasi, Lord. Sa lahat na may mga struggles ngayon, na tila baga, palunod ka, kapatid, palubog ka. Mini mo kay Lord, mingi ka ng tulong sa Kanya. And then please God, through your talks and thoughts, baguhin mo, kapatid, yung lumalabas sa bibig. Baguhin mo, kapatid, yung tumatakbo sa iyong isipan. Lapit kay Lord. Lapit sa Panginoon. Oh, Jesus. Ikaw at ang ating Panginoon.
The Spirit of the Lord is here right now. Hovering in this place. Nakikita ka niya, kapatid, ikaw na humihingi ng tulong sa Kanya. Ikaw na umaamin ngayon, araw na ito. Ikaw na tumatakbo sa Kanyang presensya. Ikaw na hinahanap ang Kanyang mukha. Ikaw na umaamin na ikaw ay sugatan. Ikaw na umaamin na lumulubog ka sa isang sitwasyon na ito. Don't let it control you. Don't let it sink you. Kaya kang tulungan ng Panginoon. Oh Lord, come and save your people today. Come and help us, Lord. Oh Lord, we run into your presence, into your shelter, God. Meron dito tumatakbo ka sa presence ng Panginoon at nais mo magpahilom sa Kanya. Malapit ka ng kontrolin ng isipan na to na hindi maganda. Malapit ka ng kainin ng struggle na yan. Lapit sa Panginoon. Come on, glorify God sa iyong bibig at sa iyong isip. Habang itinataas mo ang Panginoon, habang lumalapit ka sa Kanya, lumalakas ka, gumagaling ka. Purihin mo ang Panginoon. Baguhin mo ang mga lingwahe na lumalabas sa iyong bibig. Baguhin mo yung umiikot-ikot sa iyong isipan. Takbo sa Kanyang presensya. Make Him your shelter right now. Habang lumalapit ka sa Kanya, pinapagaling ka niya. Habang lumalapit ka sa Kanya, lumalakas ka. Habang tumatakbo ka sa Kanya, nililigtas ka niya. Oh Lord, lift Him up today. Praise Him. He's your rock. He's your shelter. He's your strength. Oh God. Oh Lord. Oh Lord. Oh Jesus. Sa huling pagkakataon, oh Lord, kaysa Lord magpumilit kami, kaysa Lord na magmagaling kami, kaysa magmalaki kami, Panginoon, taos puso po kami nagpapakumbaba sa iyong banal na presensya ngayong araw na ito. Bilang mga magulang, bilang mga breadwinners, bilang mga boss, bilang tatay, nanay, bilang mga leaders. Lord, we admit, Panginoon, na napakalimitado namin, Lord. Salamat, Panginoon, dahil pinapakita mo ang iyong sarili at the same time, nire-reveal mo rin ang aming sarili sa iyong harapan. Salamat po. Nang dahil dito ngayong araw na ito, Lord, may pinagaling ka. Somebody in this place, Lord, may pinagaling ka physically, Lord. Salamat po. Meron kang pinagaling emotionally ngayong araw na ito, Panginoon. At naniniwala ako, Lord, may isinasalba ka ngayong araw na ito, may pinapalakas ka. May mga sugat na pinanghihilom ka, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon. Salamat sa kapayapaan,
na ibinibigay mo ngayong araw na ito sa mga taong ilang araw ng restless, Lord. In the name of Jesus, kami po ay tumatakbo, Panginoon, sa iyong muog ngayong araw na ito. Salamat po sa mga pinagaling mo. Salamat sa pinalakas mo. Salamat sa binago mo. Salamat sa mga niligtas mo, Panginoon. Indeed, Lord, wala kaming ipagmamalaki sa iyo. Ikaw lang ang mapagmamalaki namin, Panginoon. Wala na pong iba. Kaya marapat lamang, Panginoon, na habang buhay ka naming purihin at sambahin. Habang buhay kaming lumapit sa inyo. Habang may struggle, Lord. Habang buhay din kami, Panginoon, natatakbo sa iyong presensya. Salamat po, Panginoon, sa Diyos na nagpapagaling, sa Diyos na nagliligtas, sa Diyos na nagmamahal. Ano man ang struggle namin, Lord, salamat sa pagkakataon. Sa iyo po pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po yung magsabi na malakas na Amen and Amen. Come on, mas malakas na palakpak para sa Diyos na kung saan nagligtas sa iyo ngayong araw na ito. Come on, praise God! Bless Him right now! Praise Him! Hallelujah! Praise you, Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Lift up your hands and shout, the Lord is with us now. Lift up your voice and sing, He is holy. Lift up your hands and shout, the Lord is with us now. Lift up your voice and sing, He is holy.